Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, Kabanata 1-3. Kabanata 1, ang marangyang Wilson family villa ay maliwanag na naiilawan. Ngayong gabi ay ang ika-70 taong kaarawan ni Mrs. Wilson, pinuno ng pamilya Wilson. Maraming apo sa tuhod, at apo sa tuhod ang nagbigay ng mga regalo. Lola, balita ko gusto mo ng tsaa. Ang siglong gulang na puwerti brick na ito ay nagkakahalaga ng 500,000 at isang regalo sa kaarawan para sa iyo. Lola, narinig ko na naniniwala ka kay Buddha. Ang Jade Buddha na ito ay inukit mula sa Hachon Jade at nagkakahalaga ng 700,000. Nakita ng matandang Wilson ang iba't ibang mga regalo at tumawa, na nagpasaya sa buong pamilya. Sa oras na ito, ang panganay na manugang ni Mrs. Wilson na si Charlie ay biglang nagsabi, Lola, maaari mo ba akong pahiramin ng 1,000,000? Si Tita Lena mula sa ampunan ay may uremia at nangangailangan ng pera para sa pagpapagamot. Nagulat ang buong pamilya Wilson. Nakatitig ang lahat kay Charlie na may hindi kapani-pani walang mga mata. Masyadong matapang ang manugang na nakatira dito no? Ngayon ay kaarawan ni Lady Wilson. Hindi lang siya naghanda ng regalo, naglakas loob pa siyang ibuka ang kanyang bibig at hilingin kay Lady Wilson na humiram ng 1,000,000. 3 taon na ang nakalilipas, ang nabubuhay na si Mr. Wilson, na hindi alam kung saan hahanapin si Charlie, ay nagpumilit na ipakasal sa kanya ang kanyang panganay na apo, si Claire Wilson. Noong panahong yon, si Charlie ay walang pera, parang pulubi, tulad ngayon. Matapos ikasal ang dalawa, namatay ang matandang guro. Simula noon, sadyang tinangka ng pamilya Wilson na itaboy siya. Kaya lang, si Charlie ay walang pakialam, at hindi natitinag sa mga panlalait ng ibang tao. Kaya siya ang palaging manugang na nakatira sa pamilyang Wilson. Wala ring magawa ng hilingin kay Lady Wilson na humiram ng pera ngayon. Si Tita Lena mula sa ampunan kung saan siya dinala at iniligtas, ay may uremia. Ang dialysis at kidney transplant ay nangangailangan ng hindi bababa sa 1,000,000. Wala talaga siyang choice kundi kausapin si Lady Wilson. Nadama niya na ngayon ang kaarawan ni Lady Wilson, at pagkatapos ay maaari siyang maging mabait at handang tumulong kapag siya ay masaya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, natawa pa rin saglit si Old Madam Wilson, at agad niyang ibinaba ang mukha sa segundong ito. Inihagis niya ang tasa sa kanyang kamay sa lupa at galit na sumigaw. Bastardo, nandito ka ba para ipagdiwang ang aking kaarawan o para manghiram ng pera? Ang asawa ni Charlie, si Claire, ay sumugod at ipinaliwanag kay Lady Wilson, Lola, si Charlie ay ignorante, huwag magulat. Hinayla niya si Charlie sa isang tabi. Sa oras na ito, ang pinsan ni Claire na si Wendy ay nanunuya at sinabing, Ate, tingnan mo kung anong uri ng basura ang iyong pinakasalan. Engaged lang kami ni Gerald at hindi pa kasal, kaya binigyan ni Gerald ang lola ng Hachon Jade Buddha. Buti nga sa asawa mo, wala siyang dalang regalo, at may mukha pa siyang humiram kay lola. Tama Kuya Charlie, pareho kaming apo ng pamilya Wilson. Ikaw, bilang panganay na lalaking apo, ay ganap na nabigo. Ang lalaking nagsalita ay ang fiancé ni Wendy, si Gerald, ang young master ng isang local major family. Kahit na malapit ng pakasalan ni Gerald si Wendy, sa isip niya, ang hitsura ni Wendy ay libu-libong milya ang layo mula sa asawa ni Charlie na si Claire. Si Claire ay isang sikat na diyosa sa Ores Hill, ngunit nang makita ang isang diyosa na ikinasal sa walang kwentang lalaking ito at nag-aaksaya ng pera, labis ding nalungkot si Gerald. Ang ganitong uri ng basura, mas mabuting alisin mo siya sa pamilya Wilson sa lalong madaling panahon. Oo, ang mukha ng pamilya Wilson ay ganap na nawala dahil sa taong ito. Sa palagay ko peke ang paghiram niya ng pera,
at ang kanyang interes sa sadyang pagwawalis sa birthday party ni Lady Wilson ay totoo. Hindi napigilan ni Charlie ang pagkuyom ng kamao nang makita niyang pinupuntirya at iniinsulto siya ng buong pamilyang Wilson. Kung hindi dahil sa mga gastusin sa pagpapagamot ng tagapagligtas, tumalikod na siya at nilisan ang lugar na ito ng labis-labis at huwad na kariktan. Gayunpaman, sa pag-iisip sa pagtuturo sa kanya ng kanyang ama mula pa noong siya ay bata, hinahayaan niyang tumulo ang kanyang kabaitan at paghihiganti hanggang sa tagsibol. Sinubukan niyang pigilan ang paghamak sa kanyang puso, at sinabi kay Old Madam Wilson, "Lola, ang pagliligtas ng isang buhay ay mas mahusay kaysa sa pagbuo ng isang ikapitong antas ng Buddha. Maawa ka." May malamig na sumangot at nagmura, "Charlie, ayaw mong bigyan ng ecstasy si Lola dito. Kung gusto mong magkaroon ng isang tao, makakahanap ka ng sarili mong paraan at huwag hayaang magbayad ang iyong lola para tulungan kang iligtas ang mga tao." "Ikaw ba?" Si Harold ang kapatid ni Wendy. Ang magkapatid ay palaging may paborableng opinyon kay Claire, na nakahihigit sa kanila sa lahat ng aspeto, kaya mas gusto nilang kunin ang anumang pagkakataon para kutsain si Charlie. Si Claire sa gilid ay medyo napahiya at sinabing, "Lola, nawala ng ama si Charlie noong 8 taong gulang siya." Si Tita Lena mula sa ampunan ang nagpalaki sa kanya. Nais niyang suklian ang pasasalamat nito mula sa pusong nagpapasalamat. Mangyaring tulungan siya. Sabi ng matandang Wilson na may seryosong mukha, "Hayaan mo akong tulungan siya? Okay, maliban kung hiwalayan mo siya at pagkatapos ay pakasalan si Mr. Jones, kung gagawin mo, bibigyan ko siya kaagad ng 1,000,000. Si Lady Wilson ay nagsasalita tungkol kay Wendell, na humahabol kay Claire. Ang mga Jones ay isang mataas na uri ng pamilya sa Ores Hill, na mas makapangyarihan kaysa sa mga Wilson. At si Lady Wilson ay palaging gustong makakuha ng pabor. Sa oras na ito, tumakbo ang kasambahay at malakas na sinabi, "Guro, nagpadala si Jones ng isang tao na may regalo sa kaarawan." Ang inukit na jade talisman mula sa Laukeng ay nagkakahalaga ng 3,000,000. Tuwang-tuwa si Mrs. Wilson at napabulalas, "Dalhin mo dito, dali, tingnan ko." Agad na iniabot ng mayordomo ang isang emerald green jade talisman, at lahat ng naroroon ay nagulat sa gulat. Ang jade talisman na ito ay emerald green, crystal clear, walang bahid ng impurities, at mukhang isang first class na tunay na produkto. Nakita ni Gerald, na nagpadala ng Hachon Jade Buddha, ang jade anteng-anteng na ito, at ang kanyang mukha ay medyo alanganin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, walang kinalaman si Wendell sa pamilya Wilson, at napakabigay ng kuha. Masayang nilaraw ng matandang Wilson ang jade anteng-anteng at masayang sinabi, "Nako, interesadong-interesado si Mr. Jones. Kung pwede lang siyang maging apo, Majay, gising na lang talaga ako sa panaginip ko." Pagkatapos nito, tumingin siya kay Claire, "Paano ang kalagayan ko? Gusto mo bang isaalang-alang ito?" Umiling si Claire, "Lola, hindi ko hihiwalayan si Charlie." Agad na naging ambon ang ekspresyon ni Mrs. Wilson, at galit siyang nagmura. "Huwag mong ibigay sa akin ang iyong mukha. Kailangan mong umasa sa basurang ito. Alisin mo itong basura sa mukha ko. Birthday banquet ko, bawal siyang sumali." Talagang bigo si Charlie, at wala siyang mukha na mamuhay sa pamilyang Wilson sa oras na ito. Kaya sinabi niya kay Claire, "Pupunta ako sa ospital para makita si Tita Lena." Nagmamadaling sinabi ni Claire, "Kung gayon, sasamahan kita." Ang matandang Madam Wilson ay nagmura sa oras na ito, "Kung aalis ka rin, hindi kita magiging apo sa hinaharap. Dalhin ang iyong mga magulang at ang iyong ina, at ilabas sa bahay ni Wilson ang gamit ng basurang ito." Si Claire ay mukhang nagulat, at hindi niya inaasahan na si Lady Wilson ay magsasabi ng mga masasakit na salita. Nagmamadaling sinabi ni Charlie, "Manatili ka rito, huwag mo akong alalahanin." Dahil dito, bago pa makarecover si Claire, tumalikod na siya at naglakad palabas. Tumawa si Harold sa likuran niya, "O bayaw, umalis ka ng gutom at ayaw mong lumabas sa kalye para mamaalamos ng hapunan. Kung ganun, hindi hahayaan ng pamilya Wilson na mawala ang lahat. Andito pa naman ako, para sa mga barya,
maaari kang bumili ng steamed buns na makakain. Sabi ni Harold, pumulot ng barya at inihagis sa paanan ni Charlie. Nagtawanan ang buong pamilya Wilson. Hindi na pinansin ni Charlie ang mga sinabi ni Harold at umalis siya D.S. Wilsons nang hindi lumilingon. Nang dumating siya sa ospital, agad na pumunta si Charlie sa opisina ng pagbabayad. Gustong makipag-ugnayan sa ospital, at sinabi sa kanila na ang mga gastusin sa pagpapagamot ay maantala pa ng 2 araw. Gayunpaman, nang tanungin niya ang nurse, biglang sinabi sa kanya na si Tita Lena ay ipinadala sa pinakamahusay na ospital sa Eastcliff kagabi. Nagulat si Charlie, at nagmamadaling tinanong siya, magkano ang magagastos? Gagawa ako ng paraan. Sabi ng kabilang partido, kabuo ang 3 milyon ang kailangan, 1 milyon ang nabayaran, at may pagkulang pa rin na 2 milyon. Babayaran ito sa loob ng 1 linggo. Sino ang nagbayad nitong 1 milyon? Umiling ang kabilang partido, hindi ko rin alam. Nagulat si Charlie at nag-iisip tungkol dito. Nang lumingon siya, nakatayo sa likuran niya ang isang lalaking nakaitim na suit na may kulay abong buhok, mga 50 taong gulang. Nang magkaharap ang mga mata, yumuko ang lalaki sa kanya at sinabing, "Young master, nagdusa ka sa napakaraming taon." Kumunat ang noo ni Charlie, na parang nagbago ang kanyang ugali, at malamig na nagtanong, "Ikaw ba si Stephen Thompson?" Nagulat ang kabilang partido, "Mr. Wade, naaalala mo pa ako?" Natigilan ang ekspresyon ni Charlie. At bumulong, "Siyempre naaalala ko. Naaalala ko kayong lahat. Noon, pinilit mo ang mga magulang ko na ilabas ako sa Eastcliff at tuluyang tumakas. Sa panahong yon, namatay ang aking mga magulang nang hindi inaasahan. Naulila na rin ako, kaya bakit mo ako hinahanap ngayon?" Napakasakit ng sinabi ni Stephen Thompson. "Young master, nang mamatay ang iyong ama, labis ding nalungkot si Old Master Wade. Ilang taon ka na niyang hinahanap. Ngayong maayos na ang lahat, gusto niyang bumalik ka sa kanya kasama ko." Malamig na sinabi ni Charlie, "Pwede ka nang umalis, ayaw ko na siyang makita sa buong buhay ko." Sabi ni Stephen Thompson, "Young master, sinisisi mo pa rin ba si Master Wade?" "Siyempre." Sinabi ni Charlie sa bawat salita, "Hinding-hindi ko siya mapapatawad." "Hay!" Napabuntong hininga si Stephen Thompson at sinabing, "Bago ako dumating, sinabi ni Master Wade na hindi mo siya mapapatawad. Ibig sabihin may self-knowledge siya." Sinabi ni Stephen Thompson, "Ang Master Wade, alam niyang nagdusa ka ng napakaraming taon, gusto kanyang bayaran ng kaunti. Kung ayaw mong bumalik, bibilhin niya ang pinakamalaking kumpanya sa Ores Hill at ibibigay ito sa iyo. Bukod dito, hiniling niya sa akin na ibigay ang card na ito sa iyo. Ang password ay ang iyong kaarawan." Sa pamamagitan nito, ibinigay ni Stephen Thompson ang premium card ng Citibank. "Young Master Wade, 5 tao lang sa bansang ito ang may hawak ng card na ito." Umiling si Charlie at sinabing, "Alisin mo yan, ayoko." Sinabi ni Stephen Thompson, "Young Master Wade, para sa iyong Tita Lena, may kulang ka pang 2 million sa medical expenses. Kung hindi ka magbayad, maaaring manganib ang kanyang buhay." Sumimangot si Charlie, "Sinadya mo ba ang pagpunta dito?" Mabilis na sinabi ni Stephen Thompson, "I don't dare. Kung tatanggapin mo ang card na ito ay sapat na upang bayaran ang pera." Tinanong ni Charlie, "Magkano ang pera sa card na ito?" "Young master, ang card na ito ay para sa iyo bilang isang maliit na baon, hindi gaanong malaki, sa kabuuan 10 bilyon. Kabanata 2. 10 bilyon. Natigilan si Charlie. Alam niyang mayaman ang pamilya ng kanyang lolo, ngunit bata pa siya noon at walang alam sa pera. Ang alam lang niya ay ang pamilya Wade ay isa sa mga nangungunang pamilya sa Eastcliff at sa bansang ito. Ngunit hindi niya alam kung magkano ang pera niya. Pero sa ngayon, alam na niya. Ang 10 bilyon ay baon lang, at pagdating sa buong pamilya Wade, natatakot siyang maging higit sa 1 trilyon. Sa totoo lang, sa sandaling ito, ang kanyang puso ay lubos na naantig. Ngunit sa pag-iisip tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga magulang, hindi niya maiwasang sisihin ang kanyang lolo, at hindi niya ito mapapatawad. Nakita ni Stephen Thompson ang kanyang reaksyon at nagmamadaling sinabi, "Young master,
Ikaw ang tagapagmana ng pamilya Wade. Deserve mo ang perang ito. At sa totoo lang, pag-aari ito ng iyong ama. Sabi ni Master, kung gusto mong bumalik, magmamana ka ng trilyong ari-arian ng pamilya. Kung ayaw mong bumalik, ang perang ito ay ibibigay bilang iyong gastusin sa pamumuhay. Oo, ang pinakamalaking kumpanya ng Ores Hill, ang Embrand Group na may market value na 100 bilyon, ay ganap na pagmamay-ari ni Young Master kahapon. Ngayong nasa pangalan mo na ang lahat ng share. Maaari kang pumunta sa Embrand Group para sa turnover bukas. Medyo mahirap paniwalaan, sabi ni Charlie. Masyadong malaki ang investment ng Wade family para mahawakan ko, di ba? 10 bilyong premium card, 100 bilyong Embrand Group. Kahit na itinago ng Ores Hill ang mga nakayukong dragon at tigre, ang tanging tunay na Diyos ay ang Embrand Group. Ang bawat pamilya ay dapat lumuhod sa harap ng Embrand Group. Iyon ang larangan ng negosyo ni Emperor Ores Hill. Maging ang pamilyang Wilson at ang pamilyang White na nagpahiya sa kanya ngayon, pati na rin ang pamilyang Jones na humabol kay Claire, lahat ay maliit sa harap ng Embrand Group. Sa hindi inaasahan, siya pala ang may-ari ngayon? Sa pagkakataong ito, inabot sa kanya ni Stephen Thompson ang isang business card at sinabing, Young Master Wade, baka kailangan mong kumalma at pag-isipan ito. Hindi na kita aabalahin pa. Ito ang numero ng aking cellphone. Mangyaring ipaalam sa akin kung mayroon kang anumang bagay na dapat mong gawin. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Stephen Thompson at umalis. Pagkaalis niya ay tulala pa rin si Charlie. Hindi niya alam kung dapat niyang tanggapin ang kabayaran ng Wade family. Ngunit, pag-isipang mabuti, ang kahihiyang dinanas niya sa nakalipas na 10 taon. At ang kahihiyan na ginawa niya sa pamilya Wilson. Ito ang kabayarang ibinigay sa kanya ng pamilya Wade. Bakit hindi niya ito tatanggapin? Higit pa rito, ang mga gastusin ni Tita Lena sa pagpapagamot ay nangangailangan pa ng 2 milyon. At ito ay mad alien. Sa pag-iisip nito, nagngangalit siya at agad na bumalik sa opisina ng ospital. Hello, gusto kong magdeposito ng 2 milyon. I-swipe ang card. Ipasok ang password. Matagumpay ang transaksyon. 2 milyon ang madaling na credit sa account ng ospital. Pakiramdam ni Charlie ay nasa ulap ang lahat. Bilyonaryo na ba siya? Umuwi ng magulo. Nagkakagulo ang pamilya sa panahong ito. Si Claire at ang kanyang mga magulang ay hindi nakatira sa Villa Wilson, ngunit isang napaka-ordinaryong gusali. Sila ay itinaboy mula nang ikasal siya ni Claire at noong namatay si Old Master Wilson. Ang kanyang biyenan ay sumigaw sa bahay, ang basurang yun Charlie, mawalan tayo ng mukha ngayon, kung hindi mo siya hihiwalayan, sipin ka ng lola mo sa Wilson Group. Sabi ni Claire, hahanap ako ng ibang trabaho kapag nakalabas na ako. Ikaw, ang galit na sabi ng biyenan, ano ang maganda sa basurang yon? Bakit hindi mo siya kayang hiwalayan at pagkatapos ay pakasalan si Wendell? Kung pakakasalan mo si Wendell, maipagmamalaki ka ng pamilya natin? Sinabi rin ng biyenan sa isang tabi. Oo, magpakasal ka kay Wendell. Malapit nang maging kayamanan ng pamilya natin sa harap ng lola mo, at araw-araw susugurin ka ng lola mo. Sinabi ni Claire, huwag mong sabihin yan. Hindi ko hihiwalayan si Charlie. Gusto mo? Kailangang akitin ng dalawa si Charlie na pumasok. Nang makita nila siya, hindi maganda ang hitsura ng kanyang biyenan. Malamig na sumanggot ang biyenan. Basura, at ang mukha na nagdadala ng lahat. Napabuntong hininga si Charlie sa loob. Noon pa man ay minamaliit siya ng kanyang biyenan. Ngunit kung sasabihin niya rito na siya na ang amo ng Embrand Group at may 10th bilyong pera, ano kaya ang kalagayan niya? Gayunpaman, hindi pa handa si Charlie na sabihin sa mga tao ang kanyang pagkakakilanlan. Ilang taon na siyang wala sa pamilya Wade. Who knows kung ano na ang pamilya Wade ngayon? Paano kung may ayaw sa kanya sa pamilya ni Wade kung i-expose niya ang sarili niya? Kaya naman, mas mabuting manatiling mapagkumbaba muna. Kaya ibinaba niya ang kanyang ulo at humihingi ng tawad. Nay, pasensya na, naabala kita ngayon. Pinagalitan siya ng kanyang biyenan. Mas problema ka,
Pinatay mo ang pamilya naming tatlo. Hindi ka maaaring maging malayo sa sarili, at lumabas sa aming bahay. Nagmamadaling sinabi ni Claire, Nay, ano ang sinasabi mo? Si Charlie ang iyong manugang. Mapait na sinabi ng biyenan. Wala akong ganoong kawalang kabuluhan na manugang. Kung lumayo ka, mas mabuti. Itinulak ni Claire si Charlie. Pumunta ka kaagad sa kwarto. Nagpapasalamat na tumango si Charlie at tumakbo pabalik sa silid. 3 taon na silang kasal ni Claire, ngunit hindi sila kasal ng 3 taon sa totoong kahulugan ng salita. Natulog si Claire sa kama at sa sahig siya natulog sa tabi niya. Ngayong gabi, hindi makatulog ng matagal si Charlie. Ang nangyari ngayon ay sobrang nakakagulat. Hindi niya ito maispip ng ilang sandali. Bago matulog, sinabi ni Claire sa kanya, Kumusta si Tita Lena? Mayroon pa akong mahigit 100,000 pribadong pera. Pwede mo na siyang dalhin bukas. Sabi ni Charlie, Hindi. May nagbayad kay Tita Lena at ipinadala siya sa East Cliff para gamutin. Talaga, nagtatakang sabi ni Claire, naligtas si Tita Lena? Oo, sabi ni Charlie. Si Tita Lena ay gumagawa ng mabuti at nag-iipon ng kabutihan sa buong buhay niya at tumutulong sa napakaraming tao. Ngayon ay may nagbayad nito sa wakas. Mabuti yan. Tumango si Claire at sinabi kay Charlie, makakahinga ka ng maluwag. Oo. Sinabi ni Claire, kailangan kong matulog, kamakailan lamang. Ang kumpanya ay nagkaroon ng maraming problema at ako ay pagod na pagod. Tanong ni Charlie, ano ang nangyari sa kumpanya? Sabi ni Claire, hindi masyadong maganda ang negosyo. Noon pa man ay gustong makipagtulungan ni Lola sa isang malaking korporasyon tulad ng Embrand Group, ngunit mas mahina pa rin ang lakas ng pamilya Wilson at minamaliit siya ng mga tao. Biglang naisip ni Charlie ang Embrand Group at tinanong siya. Ang pamilyang Wilson ay hindi nakikipagtulungan sa Embrand Group. Tinawanan siya ni Claire at sinabing, paano tutulungan ng Embrand Group ang pamilya Wilson? Maging ang fiancé ni Wendy at ang pamilya ni Gerald ay halos hindi makahabol sa Embrand Group. Umasa sa kanila si Lola pagkatapos nilang ikasal. Makakatulong ang pamilyang White sa pamilyang Wilson na kumonekta sa Embrand Group. Tumango si Charlie. Pinatalas pala ng pamilya Wilson ang kanilang mga ulo at gustong makipagtulungan sa Embrand Group. Gayunpaman, si Lady Wilson ay natatakot na mangarap at hindi niya ito maisip. Pag-aari na niya ang Embrand Group. Sa pag-iisip nito, nagpasya si Charlie na kunin muna ang Embrand Group. At pagkatapos ay bigyan si Claire ng kaunting tulong sa pamamagitan ng Embrand Group. Masyado siyang nabuli sa pamilya Wilson. Bilang asawa niya, may responsibilidad siyang tulungan itong itaas ang kanyang katayuan sa pamilya. Sa totoo lang, iba ang asawa mo ngayon. Hinding-hindi ko nahahayaang maliitin ka ng sinuman. Ipapayuko ko sa iyo ang buong pamilya Wilson. Kabanata 3. Kinaumagahan. Pagkatapos magluto ni Charlie, sumakay siya sa kanyang maliit na e-bike at pumunta sa Embrand Group. Ipinarada niya ang maliit na e-bike sa tabi ng parking lot ng Embrand Group. Sa sandaling may lock ang mga bisikleta, isang itim na Bentley ang dahan-daang pumarada sa tapat na paradahan. Hindi sinasadyang tumingala si Charlie at nakita niya ang isang binata at babae na naglalakad pababa ng sasakyan. Ang lalaki ay nakasuot ng high-end na suit. Sila ay mukhang napaka-estilo, at ang babae ay coquettish. Bagamat medyo marangya, bihira rin silang mga dilag. Pinsan pala ni Claire, si Wendy, at ang magiging fiancé niya, si Gerald, ang panganay na anak ng White family. Hindi alam ni Charlie ang ginagawa ni na Wendy at Gerald sa Embrand Group. Pero para maiwasan ang gulo, naghahanda pa rin siyang magtago. Sa hindi inaasahan, maraming bagay ang nakatago. Agad itong nakita ng matalas na mata na si Wendy at sumigaw ng malakas. Oh, bayaw! Magiliw na sigaw ng hipag ni Wendy, ngunit hindi napigilan ni Charlie ang paghakbang ng mas mabilis nang marinig siya. Dahil sa kagandahang loob, napahinto lamang siya, at habang papalapit ang dalawa, ngumiti siya at sinabing, Wendy, bakit ka nandito? Tumawa si Wendy, nakipagkita kami ni Gerald kay Doris.
ang vice chairman ng Embrand Group. Pagkatapos, tumingin siya kay Gerald at sinabi, ang pamilya ni Gerald ay nakipagtulungan sa Embrand Group. Sa hinaharap, hindi lamang ito makakatulong sa pamilyang White, kundi pati na rin sa ating pamilyang Wilson. Hindi alam ni Charlie na ang pamilyang White ay nagtatrabaho sa Embrand Group. Kung tutuusin, ang Embrand Group ay naging industriya pa lamang nito at wala pang panahon para maunawaan ito. Ngunit hindi niya ito ipinakita. Ngumiti lamang siya at sinabi, ang prinsipe ay may pambihirang ugali at mahusay na lakas. Ikaw ay tunay na talented at maganda. Tiningnan ni Gerald White si Charlie nang may pang-aalipusta, at hindi niya maiwasang makaramdam ng hindi patas sa kanyang puso. Ang mabahong alpombra na ito ay pinagalitan ni Mrs. Wilson kahapon bilang isang aso, at ngayon ay mayroon siyang magandang ngiti ng isang mabuting tao. Bakit ang isang nakasisilaw na dilag tulad ni Claire ay magpakasal sa isang walang kwentang basura? Kung hindi dahil sa walang kwentang lalaking ito, desperado na siyang humabol kay Claire, at paano siya magiging engaged sa Wendy na ito na mas mababa sa lahat ng paraan? Sa pag-iisip nito, naiinis si Gerald, at sadyang nagtanong, saan punta mo bayaw sa Embrand Group? Casual na sinabi ni Charlie, naghahanap ako ng trabaho. Maghanap ng trabaho? Tumawa siya at sinabing, bakit mo gustong maghanap ng trabaho sa Embrand Group? Kumunat ang noo ni Charlie, ano ang kinalaman sa paghahanap ko ng trabaho sa iyo? Tinawag ni Wendy si Charlie para tumigil, tanging sarkastikong pang-aasar lang sa kanya. Nang makitang si Gerald ang unang nagsimula, agad siyang ngumisi, bakit? Mali si Gerald? Tungkol sa mga kwalipikasyong pang-akademiko, mayroon ka bang diploma? Kung gusto mo ng trabaho, may merito ka pa ba bukod sa pagiging inutil mo? Kung pupunta ka sa Embrand Group para mag-apply para sa isang security guard, hindi nila gusto ang isang basura tulad mo. Kung ikaw ay medyo may kamalayan sa sarili, maaari ka ring lumabas upang mamulot ng basura sa kalye. Pwede kang kumita ng 2 o 3,000 at least a month. Pagkatapos magsalita, inihagis niya ang bote ng inumin sa kanyang kamay sa paanan ni Charlie at bumantong hininga. Hoy, huwag mong sabihing wala akong pakialam sa iyo. Kunin mo itong walang laman na bote at ibenta ito para magkapera ka. Ngumiti si Gerald at sinabing, kahit na basura ka, dahil ka mag-anak ka, kaya dapat alagaan kita sa abot ng aking makakaya. Nagkataon na kaibigan ko ang deputy chairman ng Embrand Group. Bakit hindi kita tulungan sa 2 magagandang bagay at hayaan siyang ayusin ito para sa iyo? Trabaho sa paglilinis ng banyo. Malamig na ngumiti si Charlie at sinabi, ang uri ng trabaho na hinahanap ko. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Dapat mong alalahanin ang iyong sarili. Ang Embrand Group ay isang malaking kumpanya. Sigurado akong hindi sila gag-ana sa iyo sa ganoong mababang kalidad na basura. Biglang nagalit si Gerald, sino ang sinasabi mong basura? Naiinis na sabi ni Charlie, basura ka. Pagkatapos magsalita, tinatamad na siyang kausapin si Gerald, at pumasok na sa Embrand Group building. Pagdidisenyo nito, itigil mo ito para sa akin. Mabilis namang sumunod si Gerald, at naabutan si Charlie sa entrance ng elevator. Gusto niyang turuan ng magandang leksyon si Charlie. Pero sampilan man lang siya ng 2 beses para sabihin ang kapalaran ng mga nanakit sa kanya. Ngunit nang makita niyang nasa loob na siya ng Embrand Group building, nag-alala siya na baka kung may gagawin siya dito ay magalit ang kanyang mga kasama. Kaya kailangan niyang pansamantalang itigil ang ideya ng pagtuturo sa kanya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, papayagan kita saglit ngayon, at hindi ka nasuswertehin sa susunod. Malamig na bumantong hininga si Charlie, pumasok sa elevator, at sinabi sa kanya, Gerald, sa tingin mo ba ay malakas kang tao? Maniwala ka sa akin, malalaman mo na ang presyo ng kayabangan mo. F***CKU. Pumasok si Gerald sa elevator. Tinulungan siya ni Wendy at nang uuyam na sinabi, Gerald, huwag kang sumakay sa elevator na may ganitong uri ng basura. Baka babaho ang katawan mo dahil sa kanya. Tumango si Gerald,
Alam niyang wala siyang magagawa dito, kaya malamig niyang sinabi, hahayaan kita ngayon. I want you to look beautiful next time. Dumiretso si Charlie sa elevator hanggang sa itaas na palapag kung saan naroon ang opisina ng chairman. Sa panig ng Emgrand Group, inayos ito ni Stephen Thompson para sa kanya, at ang taong responsable sa pagdaong sa kanya ay isang babaeng nagngangalang Doris Young. Si Doris ay sikat sa Ores Hill, at siya ang pinakasikat na babae na nakatuon sa karera sa Ores Hill. Hindi lang siya maganda, napaka-capable pa niya sa trabaho. Siya ay na-promote bilang vice chairman ng Emgrand Group sa murang edad. Nag-ambag siya sa pagkakaroon ng Emgrand Group ngayon. Ngayong ang Emgrand Group ay nakuha na ng Wade family. Ang orihinal na chairman ay nagbitiw. At si Doris ay nananatili at naghahanda upang tulungan ang bagong chairman. Nang makita niya si Charlie, nagulat si Doris. Hindi niya inaasahan na napakabata at gwapo ni Charlie. Pagkatapos nito, hindi siya nang ahas na mag-antala, at direktang sinabi ng may paggalang, Young Master Wade, pumunta ka sa opisina mo.